lang nagdaan ka mga matinding kabiguan pagdating sa pag-ibig. Wow. Yung buhay mo dati sa buhay mo ngayon. So, siguro wala na ako. Hindi nyo na ako nakakausap ngayon. Wala na ako sa mundong ito. Siguro ako dati nag-suicide. Kung may gusto kang balikan sa mga nakaraan mo, ano yun at bakit? Na-meet ko yung tatay ko. Kasi diba, since ako'y pinagbubuntis ko, hiwalay po talaga since then yung mga magulang ko. Ba't bigla naging sentimental? Yo, what's up mga kakapit? Yan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, panibagong pagpapala sa ating lahat. And for today's vlog mga kakapit, tayo ay yan, nauna pong content na gagawin. So, tayo po ay may interviewin na marami na rin nakakilala dito mga kakapit. Siyempre, bago tayo magsimula, gusto ko munang mag-share sa inyo ng aking life verse. So, ito po yung lagi ko nasabi sa Matthew 21 verse 22. Sabi dito, you can pray for anything and if you have faith, you will receive it. Kaya mga kapit, isa ito sa talagang nung bata pa ako, ginalaan ako na sa Tagaytay na nakita ko yung mga pan-display. So ito yung verse na to yung tumatak sa isipan ko. Binili ko to hanggang pag nakikita ko to araw-araw, ito yung lagi kong pinamumuhay. Sabi, you can pray for anything and if you have faith. Sabi nga, di ba? Kailangan hindi lang tayo dapat marunong manalangin. Kailangan nandiyan din yung pananampalataya. And sabi, you will receive it. Kaya mga kapit lang lagi and huwag tayong titigil. Pisahan na natin mga kapit ang ating vlog na to. Talagang ito po ay aming pinagplanuhan ni siya na po magpapakilala sa sarili niya. So ayan mga kapit, pakinggan na natin kung tingnan na natin kung sino ang ating unang i-interviewin. Alright, let's go. Excited na ba kayo mga kapit? Sige, umpisa na natin. Nandito na ang ating kauna-unahang i-interviewin sa vlog kong ito mga kapit. And yan, pakilala na natin si Pasok. This is Lance! Kaya si Bello para this is Lance. Guys, kilala nyo ba ako? Ako po yung sumisikat ngayon sa Facebook. This is Lance. Charot. Ayan mga kapit, si Hi guys! Sa mga hindi pa nakakakilala po sa akin, I am Hazel Aguila, aka Kapakpak! Palakpak na na yun. Ang tagal ko na hindi ginagapit yung kapakpak na yun. Oo nga. So, mga kapit, nandito siya para manggulo ba? So, interviewin natin siya sa mga bagay na hindi nyo pa nalalaman. Wow. So, Parang lahat first time naman, ba to? First time ba na... Parang lahat naman alam na nila. Parang may maririnig kayo ngayon na ngayon nyo lang maririnig sa ano ba? Sa buhay niya. Wow. Yung mga pinagdaanan niya at mga kung sino ba talaga si Hazel. So ka naman masyado. Hindi, kailangan natin maging seryoso kasi pagka ako hindi nagseryoso, hindi kayo iyak. Wow, baliktad. Mga kapit, ready na ba kayo sa ano? May mga hinanda akong katanungan sa kanya na hindi niya alam. Yes. Hindi niya alam. Pero ito nga ay isang katanungan na hindi ko alam kung siya ay mapapaiyak or bahala na kung anong mangyayari sa sa ating question and answer na to. Yes. So ito namang mga tanong na to ay base sa kay Hazel. Base sa kanyang Yes. So umpisahan na natin. Let's go! Ready ka na? Lance. Hazel. Ready ka na ba sa unang katanungan? Okay. Madali lang. So, number 1. First question. Yan na, iyak agad. Unang tanong. Unang sagot. Unang sagot. Parang kinakabahan naman ako. Masyado ka Sabi, seryoso. number 1 ay saan ka ipinanganak at ilang taong ka na? Ubo. Oh, Interview dali lang ba? yan, ha? Interview yan. Interview sa trabaho. Yeah. Pinanganak po ako sa Cabuyao, Laguna. Ako po ay
Tubong, Laguna. Ano po ako, Lagunense. Tapos 27 years old. Para may interview ako sa 19 na, trabaho. 19 na. 1998! December 10, 1998. Wow! December 10. So, magka-28 Yes, ka na magto-28 sa December. Unang katanungan. Ano, ready ka na sa pangalawa? Go! Number 2, madali lang ulit. Ilang kayong magkakapatid at pang ilan ka? Sa mami ko, solong anak lang po ako. Ako po ay unika iha sa mami ko. Pero, since, ikakwento na agad ang buhay. Tapos, ang unang asawa po kasi ang mami ko. Tapos, may sumunod pang naging asawa yung tatay ko. So, meron yata akong 1, 2, 3, apat na anak. Yung tatay ko may ibang anak na apat Kapatid sa mo sa iba. Sa tatay mo? tatay. Yes. Okay. So, May apat ako. panganay ka? Panganay ako. Okay. Galing, ang galing. Tapos ang tanda ko lang doon sa sumunod sa akin is 6 months. Pero, nagkikita-kita kayo? Hindi. Hindi kami close ng mga kapatid. Bakit naman? So, ready ka na sa pangatlong tanong. Madali lang ulit. Sige. Madali lang. Sobrang dali. Yan. Tutok lang kayo mga kabit, ha? Number 3. Yes. Number 3. Number 3. Bilang naging editor ka ni Kuya Japper Sniper, bakit ka nawala bilang editor? Wala, gaya-gaya ng tanong. Di ka? Guys, siya din kasi i-interviewin ko pagkatapos nito. So, ayan, parehas po kami naging ex-editor ni Kuya Jeff, ni Japper Sniper. Bakit ako nawala? Oo. So, sa mga hindi po nakapanood dati ng interview sa akin kay Kuya Nolly, sinagot ko din niya sa interview sa akin ni Kuya Nolly. So, kaya po ako nawala. Ano siya eh? Siguro plan talaga siya ni Lord. Kasi nga, di ba? Lahat naman kasi na nangyayari sa atin nasa plano ng Lord. So, hindi talaga siya pinlano na ako'y umalis. Talagang out of nowhere, hindi na niya ako editor. So, ano kasi, nung time na yon, nung ako'y nag-e-edit, full-time editor niya ako dati, di ba? So, nag-day off. Nag-leave ako ng isang buwan, saka makakita, nag-leave ka ng isang buwan. Eh, di pinalitan ako. So, ayun, nag-leave ako ng isang buwan. Tapos, pagbalik ko, may iba ng editor. So, okay lang naman. Kaya po, nag-i-editor si Lovely nung ako'y umalis. So, ayun. Nag-leave ako ng 1 month, tapos nung babalik na ako, may iba ng editor. Pero, yun, So, okay lang. bago si Lovely, ikaw muna, no? Yes. Yes. Si Lovely, si Pangit. Yan, Yes. ayun ang kilala sa kanya. Yung... Ganun pala yun. Hindi ko rin alam. Ayan, mga kapit. Number tayo? Number 4. Since last 2023 ka pa nakagraduate, tama ba? Yes. Sa pag-aaral. Yes. Pero bakit ngayon ay hindi ka pa din nagtatrabaho? Hindi ko alam kung ako'y ma-offend or ano. Hindi. Tanong lang naman. Last 2023 pa po ako gumraduate sa pag-aaral. Ako po ay graduate ng computer engineering. Pero po, hanggang ngayon po, hindi ko pa po nagagamit ang aking pinag-aralan. Ganun. Kasi, ano po, tawag doon? Kasi, natatakot kasi ako sa mga interview. Sa mga job interviews, natatakot ako. Kasi pag tinanong ka, bakit ka namin kukunin? Anong may aambag mo sa kumpanya namin? Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi, kasi po, kasi pandemic days nung college days ko eh. So parang wala akong natandaan sa mga pinag-aralan ko. Tapos ngayon, feeling ko wala na ako natatandaan sa mga pinag-aralan ko. So, anong may aambag ko eh? Wala nga ako natutunan. Maganda na siya pakinggan na gumraduate ako ng computer engineering. Pero yun sa totoong buhay, out of 100%, ang natutunan ko lang siguro 20%. Pero sinasabi naman ng iba, pag yung mga kabatch ko, okay lang yan kasi ituturo naman sa trabaho, sa mga trainings naman. Pero, ewan ko, tinatry ko dati mag-apply, pero hindi natatanggap. Pero feeling ko talaga, will talaga ni Lord kung nasan man ako ngayon. Kasi kung ako'y nagtatrabaho sa Laguna, kasi sa Laguna ako mga nag-a-apply. Kung ako'y nagtatrabaho sa Laguna, hindi ako napunta ngayon sa church natin ngayon. So, will talaga ng Lord na ako'y hindi makapagtrabaho before. Talagang mas magandang plano ni Lord. Yes! So, ready ka na ba sa number 5? Go! Number Ready, five. ready! Number 5 na mga kamit.
Kung may gusto kang balikan sa mga nakaraan mo, ano yun at bakit? Kasama ba dun yung mga ex? Charot. Depende. May mga... Kung may babalikan ako, siguro ano na lang. Oh, bakit bigla naging sentimental? Oh. Ikaw yung papaiyakin ko eh. Ano siguro ang babalikan ko sa past? Ano, yung time na na-meet ko yung tatay ko. Kasi 'di ba, since birth kasi po, ano, hindi ko since ako'y pinagbubuntis po, hiwalay po talaga since then yung mga magulang ko. Sa buong buhay ko siguro mga 3 times ko lang siya nakita, na-meet yung tatay ko. So, siguro kung babalik ako in the past, siguro yun yung na-meet ko yung tatay ko. Bata pa kasi ako noon, wala pa akong muang, pero naaalala ko siya, hindi man vividly, pero malabo siya, pero naaalala ko na na-meet ko siya. So, siguro kung babalik ako, feeling ko sabi ko sa kanya, okay lang yan, okay lang na iniwan mo ako. Okay lang na iniwan mo kami ng nanay ko, ng mami ko kasi. Siguro wala ako sa akin natatayuan ko ngayon kung magkasama pa din sila ng mami ko. So, yun talaga. Everything happens for a reason. Siguro nawala siya dito sa mundo nang may bigat sa puso niya na sinisisi niya yung sarili niya kung bakit niya kami iniwan. Kasi feeling ko guilty siya. So, siguro nasabi ko sa kanya yun na okay lang yun. Nagkamali ka. Pero okay lang. So, bata pa kasi ako noon, mga elementary pa lang ako, kaya hindi ko yun nagawa. Wala pa akong muang na. So, yun. Naging drama. Wala, hindi ako iiyak. Tapang strong ka na eh. Matapang Pero katao. yun yan, sinasabi nga, mas ano pa rin yung plano niyo na. So, plano pa rin yan. Ready ka na ba? Yes. Since na napag-usapan natin ng iyong tatay, may tanong ako sa iyo. Ito ay yung number 6 na katanungan. So, marami nag-aakala na tatay mo si Konsehal Lando. Yes. Pero ano ba siya at bakit ka sa kanya nakatira? Yes. Marami talaga, since pumasok talaga kami sa YouTube, akala na karamihan is tatay ko, si Konsehal Lando. Pero nasabi ko na din to sa mga vlog dati. Pero marami pa din siguro hindi nakakaalam na hindi ko po ang tatay Lando. Kaya po kasi tatay Lando yung tawag ko sa kanya. Kaya din siguro marami nag-akala na tatay ko siya. Kasi ang tawag ko tatay Lando. Kaya tatay po ang tawag ko sa kanya kasi since birth po talaga, sa kanila po ako nakatira sa bahay nila. Kasi po, since single mom yung mami ko, so kailangan niya magtrabaho. So kailangan niya akong iwan sa ibang pamilya niya, sa yung kapatid ng mami ko, tsaka yung asawa ni Konsi, ang nanay Buena, is magkapatid. So hindi ko po talaga kadugo ang tatay Lando, pero siya yung talagang umako ng responsibilidad, siya yung naging tatay ko. Hindi ko man siya biologically father, pero siya po talagang tumayong tatay ko. So, yan. Ano lang siya, asawa ng tita ko. Tita mo. So, hindi ko talaga siya kadugo, pero siya talaga yung naging tatay ko since ako'y nagkabuhay. Since birth, sila po yung nag-alaga sa akin. Kaya sa kanila po ako nakatira. Yun. Yung pala yun. Yes. Yung ko lang din nalaman. Oo. Ang mami ko po ay taga Laguna, kaya po ako napunta dito sa Batangas. Ang nag-alaga po sa akin yung kapatid ng mami ko. Tapos asawa naman ng tatay Lando, yung kapatid ng mami ko. Yes. Ganun pala yun. Yung mga kapit, ngayon ko lang din na yun. Kasi nga, nung una-una din, since hindi ko naman kilala talagang tunay si Hazel. Pero nakikita ko na rin siya. So, yun din ang inakala ko, parang sabi ko, anak ba talaga to ng Konsehal? Ang ganda naman, no? Kasi, Wow! oy, Parang hindi ka habig ni Konsi, ang ganda nito, charot. Joke lang. lagot ka kay Konse. So, yun. Yun, mga kapit, nalalaman nyo na yan na so, maraming hindi nakakaalam na hindi niya tunay na tatay si Konsehal Lando. Yes. So, pero ang karamihan ng alam is yung father. Kasi nga, hindi mo naman, parang sa vlog, hindi mo naman pinapakita na iba si Konsehal Lando. Yes. Parang turing mo talaga sa kanya is Yes. tunay na ama. Yes.
Ready ka na ba? Kanina pa ready! Ay, hindi ko na itatanong ng number 7 kasi parang kasama na sa nasagot mo kanina. Sige nga, ano ba yung dapat mo itatanong? Ayun, parang sino nga ba ang iyong totoong ama? Ayun. So, ayun. Parang Ano yun pa ang ako nun? pinaka-supporting Dagdag, dagdag info. Parang grade 6 ako. Wala na po yung tatay ko. Grade 6 pa lang. Namatay na siya. So, ayun. Ready ka na ba sa sunod? Ready! Number 8 na tayo, no? Aba, ewan ko. Number 8 na. Next. Parang dami mong tanong, ah. Hindi. Ang bilis Ano yata to? natin. Ayun. Dahil, to number 8 na. Number 8 na katanungan. Ready ka na? Ready. So, ito. Nakikita ka ng karamihan dati na may boyfriend ka na. At ang alam pa ay nag-propose na sa'yo. Tama ba? Yes. Anong nangyari at bakit kayo naghiwalay? Aww. Okay lang bata. Okay lang malaman. Okay lang. Nasagot ko na din naman siya. Pinlove ko na din siya before. Sige. Pero, ayun po. Dati nga po ako ay may ex-fiancé. Dahil nga po nag-propose na siya last 2024. So, pero naghiwalay po kami last December 2025. Last December lang. So, 6 months pa lang kami nag-break. So, ayun. Wala siyang major actually kung titignan mo kung bakit kayo naghiwalay, parang ang babaw ng rason. Pero talagang will ni Lord na hanggang doon na lang kami. Kasi tapos na yung namin, purpose namin sa isa't isa. Pero, pwedeng magtanong ulit. Sino yung pinagmulan ng kung bakit kayo naghiwalay? Kumbaga, sinong nagka-problema? Siya ba o ikaw? Feeling ko ako. Ewan ko. Hindi ko din alam. Both naman Wala, ikaw pa. mutual naman na may mali Both parehas. sides. Pero feeling ko majority sa akin yung problema. Pero hindi ko na lang i-detalye pero kasi puro misunderstanding ba? Parang nagpapatong-patong na lang na hindi kayo nagkakaintindihan. Ayun lang naman talaga yung namin, main purpose kung ba't kami naghiwalay. Misunderstanding lang siya. And kung sasabihin na pwede naman pag-usapan kasi kahit pag-usapan, magkaiba pa din kami kasi ng desisyon. Kahit sabihin mo, magganto ka, ikaw mag-adjust. Pag sinabi niya sa akin, ganto, gawin mo na lang. Ayoko yung ipapagawa niya eh. So, parang feeling ko talaga kami. Hindi lang siya miscommunication. Magkaiba din kami ng principle sa buhay. So, parang ganun. Yun nga, nung naghiwalay kami, talagang masasabi kong God's plan. Kasi nga, nung naghiwalay kami, doon ako napunta sa church namin ngayon. Talagang, kung hindi kami naghiwalay, hindi ako mapupunta dito sa main church. Dati kasi nasa extension service lang kami. Pero nung naghiwalay kami, parang, Lord, kailangan kita. So, kaya ako umattend talaga sa main church na almost buong linggo inaando na talaga. Parang doon ibinuhos lahat yung oras mo para maka-move on na mabilis. So, parang tinawag ako ni Lord, hindi ka mag-grow as a person, as a tao, kung kayo pa din. Kung nandyan ka, kung nakakulong ka dyan sa relasyon na yan. So, paghihiwalayin ko kayo para dito ka na lang sa akin. Parang gano'n. Kasi nga, di ba, our God is a jealous God. Yes. Na gusto niya, kasi di ba, sabi sa Mateo 6:33, Yes. unahin mo siya. Kasi pag ako nagkaka-jowa, siya talaga yung parang ginagawa ko siyang Diyos. Yung Parang siya yung priority mo na hindi dapat. Parang susundin ko lahat ng gusto mo. Parang ganun. Ngayon, tinanggal sa'yo ni Lord yan. Kasi nga, yun yung lagi natin sinasabi, may mas magandang plano. Yes. So, siya muna unahin mo at lahat ay susunod na lang. Kaya, masakit man, pero masakit talaga. mas maganda yung plano ni Lord. Yes. Hindi mo naman namimiss. Sasagutin ko ba? Charot. Pwede naman.
Oy, nang sa vlog ko, nung after baptize namin, nag-vlog kasi ako dyan about sa ganyan-ganyan. Tapos sinagot ko dun, tinanong ako kung move on na ba ako. Sabi ko dun, oo. Tapos, nitong may mga nakaraang pagsubok ako pinagdadaanan. Sabi ko, akala ko move on na ako. Siguro may part pa na hindi pa. So, hindi ka move on na gusto mo siyang balikan. May part na masakit pa din. Kasi nga may pinagsamahan. Baga, Hindi dahil may love pa as sa relationship. Pero ewan ko kung saan nanggagaling yung sakit. So, yun. Sabi ni kasi 'di ba yung testimony ko dati, jowang-jowa ako. Sabi, pwede naman ibigay ni Lord anytime pero ang tanong, ready ka na ba? Baka kasi pag ibinigay sa iyo, hindi mo mahawakan ng ayos. Kaya kailangan niya muna akong i-ready. Sa tingin ko ready na ako, pero sabi ng Lord, hindi ka pa 100% healed. Kaya hindi ko pa ibinibigay. Nice. Yes. Nice answer. Yes. Ang galing. Ayan mga kapit ha. Marami kayong natututunan. Lalo na yung mga kabataan dyan na dumadaan sa mga gantong pagsubok. Yan. Alam ko marami nakaka-relate sa buhay ni Hazel. And napagdaanan ko na rin yan. Yung mga ganyang ano. Kaya alam ko yung sakit, alam ko yung hirap, alam ko yung feeling ng nararamdaman niya. Kaya magaling na ano, kumbaga parang na-handle mo yung mga bagay na kala mo hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Okay. Anong number na tayo sa Next ating question. katanungan? So, last two questions. Gusto na lang, nabitin ako. Sige, dadagdagan ko. 5 pa. Ito supporting to doon sa last na tanong ko. Okay. So, bilang nagdaan ka sa mga matinding kabiguan pagdating sa pag-ibig. Wow, Yan. talaga naman. Kala mo talaga dami na pinagdaanan sa pag-ibig. Patuloy pa din ba bukas ang puso mo sa mga taong gusto kang mahalin? Ay! Biglang kinilig ka. Biglang kinilig ka. Kasabi ko nga lang, diba? Sabi ko nga, na dati, nung hindi pa talaga ako, nung bago-bago pa lang ako sa church, sabi ko, "Ay, ang dami ko kasi nakikita ang pogi." This is Hindi, love. sabi ko kasi jumang-jowa ako dati before. Oh, So, yan. Ano ka pa nun? Tinestimony ko yun na Testimony ka pa. jumang-jowa ako. Pero oo naman, lagi ko naman yung pinagdadasal sa Lord. Sabi ko, Lord, alam kong ibibigay mo siya sa akin. Naiinip man ako ngayon, pero alam ko na yung timing mo yung perfect. That's perfect time. Yes. So, may time na na iinip ako, Lord, yung mga iba kong kabatch, may mga anak, asawa na. Ako, jowa lang, wala pa. So, yeah, may time na naiinip, pero pinapaalala naman sa atin na Lord na wait ka lang. Yung pag binigay ko talaga siya sa'yo, talagang masasabi mo siya na answered prayer mo siya, na talagang sulit na sulit yung paghihintay mo, yung waiting season mo. So, ayan, nagtitiwala naman ako sa Lord. Oo naman, bukas na bukas pa ang aking puso. So, hinihintay ko siya, and hindi ko siya hinahanap. Tama. Pag-pray. Alam kong, yes, lagi ko siya pinag-pray. Alam ko ibibigay siya sa akin ng Lord. And kahit crush ko siya, tapos halimbawa, yung crush ko or poging-pogi ako sa kanya, tapos bigla niya ako niligaw, hindi ko siya agad na sasagutin, sige tayo na, mag-asawa na agad tayo dahil nasa right age na, hindi. Talagang ibibigay ko muna kay Lord, isusuko ko muna kay Lord. Karapat na. Lord, siya ba talaga? Tapos, sa mga naging ex ko, parang hindi ako dumana sa mga courting stage talagang talking stage lang, tapos kayo na agad. So feeling ko kapag ibibigay na yung galing talaga kay Lord, talagang magpapaligaw muna ako na talaga ba parang Talagang Pilipinas. oo, na kung talagang galing siya kay Lord, ite-treasure niya ako as Pagsisibak ka niya ng kahoy. hindi, parang ite-treasure niya ako na as anak ako ng Lord, na kailangan siyang i-treasure, kailangan siya alagaan, ipakita niya. Talagang sasabihin ko dito yung yung tawag doon,
yung sign, or yung hinihingi ko kay Lord na, Lord, kapag dadating na yung ibibigay mo, ganito lang ang request ko ha. Unang-una, dapat mas mahal si Lord kesa sa akin. Kasi kung mas mahal niya si Lord, alam niya kung paano ako mamahalin ng tama. Tapos, tsaka yung pangalawa, dapat, Lord, pogi ha. Sabi ko kay Lord talaga, Lord, hihiling na lang din naman ako. Ko, natataasan ko na. Kasi araw-araw ko yung makakasama habang buhay eh. Gusto ko pogi. Pero, pero sabi ko naman, Lord, sa akin lang naman yun. Pero kung sino naman ibigay mo, kahit hindi siya pogi, tatanggapin ko. Oo, yun talaga. Wala kang sabi ni Lord, wala kang magagawa. Tsaka talaga naman pag mahal na mahal talaga, Lord, popogi din talaga naman yan sa paningin mo eh. Di ba? So yun. Ano ko lang naman yun, in my own preference. Pero yung will naman ni Lord ang masusunod pa din. Kaya nga, sabi nga, di ba, may kasabihan, masarap mahalin ang bunga ng panalangin. Yes. Kasi, di ba, meron tayong mga nagiging karelasyon na bunga lang ng crush ko siya, napogi siya, gusto ko siya, magaling siya sumayaw, magaling siya kumanta. Ganon. Hindi siya, hindi siya galing kay Lord. Kaya nga sabi, matuto tayong maghintay kung sino yung nakalaan para sa atin. Sabi nga, God's timing is the best. Yes. Tsaka may isa ako natutunan. Kasi dati, sa mga last relationship ko, parang nagpapakita din kasi ako ng motibo na, uy, gusto din kita, parang gano'n. Kaya parang may nakalagay sa Bible na parang wag mong buhayin yung hindi ko alam yung pinaka-exact words, pero parang wag kang mag-first move kung talagang gusto ka niya, ipo-pursue ka niya. Hindi yung ipo-pursue ka lang niya dahil alam mong gusto mo din siya. Parang gano'n. So, talaga, magiging dalagang Pilipina talaga ako na, ayan, kung munang i-pursue niya ako. Kahit gusto mo na siyang sagutin, anhin mo muna, i-test mo muna yung niya sa'yo. Tama. Ayan ang number 1 pagdating sa pakikipagrelasyon. Wag basta lang ng na pag pogi, pag crush mo, magaling siya, ganto. Nung elementary, ganun, di ba? Ay, crush ko siya. Meron pa tayong mga, Slam book. Mga ganun, di ba? Sinusulat pa ko your crush? Sino crush mo. Hindi na tayo sa panahon ganun eh. So, ayun. Tapos na tayo sa number 9. Ito na, pinakalas na. Ang galing, nalagpasan mo ng hindi na. Kasi hindi naman ako interviewer na nagpapaiyak. Gusto ko lang, chill lang. Puro tawa ako dyan. Diba? At least, diba, hindi ka na yung, kasi ibig sabihin yan, strong ka na, pinalakas ka na ni Lord. Pinagtibay ka na ng panahon. Kasi kung yung dati, na ganyan ka, tapos i-interviewin kita, sigurado, alam ko ang feeling. Hindi pa nagsasalita yung mag-interview pa. Tingnan natin mamaya sa'yo. Okay, sabi mo yan Ayan, last question. Last but not the least. Anong pinagkaiba ni Hazel noong siya ay nasa Catholic ka dati, di ba? Yes, Catholic. Catholic. Kumpara ngayon na siya ay isa na Kristiyano. So, yan. Pwede mo bang explain sa iyo yung buhay mo dati sa buhay mo ngayon? So, i-rephrase natin ng ano si Hazel dati nung hindi pa totoong nakakakilala kay Lord. Sa ngayon talagang na-encounter mo na siya. So, dati, sabi ko nga, example na lang natin nung sa paghihiwalay namin ng ex ko. Kung ako yung dating Hazel na hindi pa totoong nakakakilala kay Lord. Dati naman kasi nagsisimba-simba naman ako. Madaling sabihin na, uy, kilala ko si Lord. Ina-accept ko siya bilang Lord and Savior. Pero iba talaga yung kikilalanin mo talaga siya. Pag-aaralan mo yung kanyang mga salita. Kumpara dun sa normal na sumisimba ka lang linggo-linggo. Kaysa dun sa talagang ginagawa namin ngayon na talagang nagsuserve or may ministry kang sinasalihan. Kung ako yung dati, Hazel, na hindi pa nakakilala sa Lord, tapos naghiwalay kami nitong, malilabel ko siya na my biggest heartbreak, parang ganon.
So, kung ako yung dating Hazel, mahina ang loob ko eh. Konting heartbreak, depressed agad. So, kung ako yung dati, siguro wala na ako. Hindi nyo na ako nakakausap ngayon. Wala na ako sa mundong ito. Siguro ako dati nag-suicide. Oo. Yung dati. Kung akong dating Hazel. Hazel. Kasi may mga ko dati may history ako dati na sinasaktan ko yung sarili ko pag may heartbreak ako. Alam nyo ba guys, ayan ang history ng mga tattoo ko. Kapag ako yung depressed na nagpapatattoo ako. So ayan, So, may mga meaning. meron akong 3 tattoo. So ibig sabihin 3 beses ako na-depress. Yung mga tattoo ko nakalagay dito, fight on, this too shall pass. Ibig sabihin yung lungkot kong yun is hindi yung panghabang buhay. Ko din yun, mawawala din, malalampasan ko din. So kung ako yung dating Hazel, kung ako yung dating Hazel, palainom, gano'n. Hindi naman yung as in araw-araw. Anong ininom mo? Ininom ko pa dati, mga bilog, Alfonso, Dabar, pero more on Smirnoff. Dati pala, yung masasabi ko na, na nagsisimba ako linggo-linggo nun. Pero hindi ko pa talaga totally na-encounter si Lord. Nung nag-break kami, mga January, araw-araw ako umiinom, gabi-gabi ng Smirnoff, pampatulog. Kasi dati, hindi pa ako na nagtatouch encounter eh. Siyempre, pa lang, kasi simba-simba pa lang, hindi ko pa talaga siya totally na-encounter. Bumibili pa ako ng mga sleeping pills para lang ako makatulog. Tapos umiinom ako gabi-gabi para lang makatulog. Para kasi pag mag-isa ako sobrang lungkot. Kaya hindi din ako nagkukulong or laging dapat ako may kasama akong matulog. So, ayun. Tapos ngayon naman as a born again Christian, so thankful po talaga ako sa church namin ngayon dahil napakalaking binago. Hindi man nakikita talaga as a physical, pero yung emotional, spiritual, napakalaki pong tulong sa akin ng church namin ngayon dahil marami akong natututunan at still growing pa din po ang aking faith, ang aking pananampalataya sa Lord. So, ayun. So, na parang 360 talagang nabago yung pananaw ko spiritually. Kasi dati, takot na takot akong mamatay. Ayun, simula bata ko. Lord, paano pag namatay ako, di wala na ako dito sa mundo. Hindi ko na sila makikita, hindi ko na sila makakasama. Nang afterlife? Simula nung nabaptize kami, umaten kami dito sa church na ito, nalaman ko na there's still life after this sa mundo. Mas maganda yung magiging buhay mo after this sa mundo. Doon na tayo lahat kay Lord, kasama natin siya, kapiling natin siya doon. Wala nang hirap, wala nang lungkot, puro kasiyahan na lang yung madarama natin. So doon ako mas excited sa kasama si Lord. Yes. So tatanungin din ako kung anytime ready na ako na kung dadating yung, naalala ko yun, may in-interview ako, tapos sabi ko kung dadating yung rapture or yung tawag doon? Caught up? Parang gano'n. Basta yung rapture or yung second coming ni Lord, kung ready ka na ba? Ang sagot ko dati, hindi pa. So, ngayon ako, ready na ako. Tapos, ang sagot ko pa noon, ang sinagot niya, sabi niya, kasi feeling ko, I am not worthy, or hindi ko pa nagagampanan yung mga tungkulin ko. Dapat pala ang sagot mo doon, ready ka na kasi tinanggap mo na siya bilang as your Lord and Savior. Dapat anytime ready ka na. Alam mong maliligtas ka. Kasi nga, hindi ka maliligtas ng dahil for your own works. So, dahil grace niya, hindi ka maliligtas dahil sa mabait ka or tumutulong ka sa ibang tao. Para mas, verse yun, yung parang hindi ka pwedeng magyabang ng dahil sa mga gawain mo. Dahil, free gift. So, ayan, as I've said, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so no one can boast. Diba? So, regalo siya sa atin ni Lord at sa pananampalataya natin sa Kanya kung paano tayo maliligtas, hindi dahil sa sarili nating mga gawa, para wala kang pwedeng ipagyabang na naging mabait ako nung ako'y nabubuhay pa. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ikay naligtas. Yun ay
free gift sa atin ng Lord. So, kailangan lang natin siyang tanggapin at maniwala tayo na siya ang ating Savior. Amen. Pwedeng pwedeng pastora. Yes! Nararamdaman ko, nabibis yun. Bilang anghel ka na May siya. Bilang si Hazel dati, Yes. magiging siya, Pastora Hazel. Yes. Bagay Pastora Hazel. Siguro kaya hindi pa siya binibigay ni Lord. Kailangan ko muna magpastora. Oo. Oo nga, no? Oo Pero nga. May yan. kahit gustuhin naman natin kung hindi talaga siya will sa atin ng Lord. Pero kung ano talagang will ng Lord, Anong will? tatanggipin natin. Kasi wala namang makakapigil sa will ni Lord. Yes. Or Kasi nga, di ba, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating Yes. mga magulang, nakatakda na kung anong plano niya sa atin hanggang sa tayo ay magbalik sa Kanya. Mm. So, kung ano man yung ating nararanasan sa araw-araw, yan ay may purpose si Lord. Hindi naman laging masaya, hindi naman laging may may kakayahan ka sa mga bagay na gusto mo. So, tayo, pinapadaan din tayo ni Lord sa mga pagsubok. Lalong-lalo na sa mga taong hindi nakakakilala pa. Kumbaga, Yes. yung nagiging way. Mm. Napadaanin ka sa matinding pagsubok para mas makita mo kung ano yung magiging resulta. Kumbaga, hindi ka kasi magbabago kung walang darating na problema, di ba? Hindi naman, kasi kung ikaw ay, ang buhay mo ay okay ka na, mayaman ka, nakakabili ka ng wala kang sakit, pero hindi mo kilala si Lord. Yes. So, diyan ka papasukin ni Lord na may kulang ka. Kaya, yun. Ang ganda ng ating ngayon. Yes. Ang ating pag-i-interview, no? Yes. So, talagang nakaka-bless ang buhay ni Hazel. Na-bless ba kayo? All glory to Him. Oo. Abangan niyo po next time si Tolit San po kasama namin. Isa pa Abangan niya mga Isa kapit. pa yun sa talagang totally binago ng Lord. Abangan niyo yan. Marami pa tayong pwedeng interviewin kung sino pang pwede nating ma-interview na yung mga nawala sa Yes. sa pagbablog. Mm-mm. Na Suggest po kayo kung sino po gusto Oo. niyong interviewin. comment nyo lang kung sinong pwede nating interviewin at pupuntahan namin. Yeah. So mag-ano na kami, magko-collab na Collab, kami para collab. hindi Yes. para kung may tanong siya, may tanong ako, Mm. ma-interview namin yung So ang dami na sa Bukana Vlogger na medyo naglaylo na sa Oo. Maganda Balikan din, natin yan. maganda din sana. So, maganda na habang ini-interview natin siya, nakakarinig din siya ng Word of God, diba? So kasama na yun doon yung pag-share. So interview na may halong share. So doon tayo mag first move. So yan mga kapit, thank you sa buhay ni Hazel at narinig nyo naman kung gaano siya binago ni Lord. So sabi nga ba hindi yung sarili natin ang magpapabago sa atin. Yes. Wala tayong kakayahan. Yes. Kundi si Lord. Si Lord lang. Kaya, yan. Thank you Lord sa araw na to dahil pinagbigyan tayo ni Hazel na ma-interview siya. At Dahil saka, ready na siya. yes. At saka, linawin ko lang, hindi po ako yung, dati ko, masama ugali, ngayon, mabuting tao na ako. Masama pa din naman. Hindi ako matuwid, righteous, pero ang mahalaga ngayon, kinikilala ko si Lord na it is no longer I who live in me, but Christ lives in me. So, yun. Tama yun. Makasalanan pa din naman po ako, lahat man naman po tayo nagkakasala, pero ang mahalaga po ngayon, ang humingi tayo ng kapatawaran sa mga ginagawa natin, sadyaman or hindi. Tama yun. Yes. Amen. Nasa Bible yan. Yes. Walang matuwid, wala kahit Yes. isa. Yan. Yes. Kaya, sa mga nanonood na viewers natin, Yes. so kung ikaw ay sa sarili mo, feeling mo parang Mm-mm. wala ka ng pag-asa o down na down ka na Mm-mm. sa tindi ng problema mo, Mm-mm. hinga ka lang ng malalim
and mag-pray ka, surrender mo lahat kay Lord. Tsaka huwag ka mahihiyang lumapit kay Oo. Lord. Kasi nandyan siya parate. Kahit nasan ka. Basta, ano lang, hingi ka lang ng Tulong sa kanya. tulong. Kasi kapag humingi ka ng tulong, kapag nagdasal ka sa kanya, kapag isinorender mo lahat sa kanya ng problema mo, ina-acknowledge mo na siya lang yung makakatulong sa'yo lahat eh. So, kung hindi mo kayang lampasan yung problema, ibigay mo sa kanya. Hindi mo kaya, pero kaya niya. Tama. Yes. Nothing is impossible with God. Parang pwede na magdasal. Pwede na akong mag-pray Closing up? Hindi pala tayo. So, yan mga kapit. Yes! Grabe. Medyo... Nakaka-bless tong vlog na ito. Oo. First time ko mag-interview. Si Hazel pa interview Yes. ko. Kaya, ang galing ni Lord. Yes. So, hindi siya magaling. Kumbaga, Yes, si Lord, Lord. magaling sa buhay niya. Siya ang lahat eh. Yes. So, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Lord. Yes. Kaya, sabi ko nga lagi sa aking vlog, kapit lang, wag kang bibitaw kasi si Lord never kang binitawan. Yes, amen. Kaya, yun lang mga kapit. Baka may dadagdaga pa. So, ayun din po na hindi ko po itinataas ang sarili ko. Ang purpose po namin sa vlog na ito is para maitaas ang pangalan ni Lord, ni Jesus. So, siya lamang po ang goal ng bawat Kristiyano talaga is siya si Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos ang makita sa ating mga buhay. So, Amen. napakalaking compliment to pag sinabing, uy, kapag nakikita ko si Lord sa iyo. So, ayun lang po ang goal namin, Kristiyano. Amen. Amen! So, hanggang dito na ang aming vlog! Naway may natutunan kayo at kung may mga katanungan po kayo, pwedeng comment din po at sasagutin namin next Sagutin time. natin. So, may ano pa yan, may part 2. Yes! Magtanong kayo ng magtanong. Tsaka bukas din po kami sa mga opinions nyo. So kung may mga mali kaming nasabi, babasahin din po namin. Subukan namin sagutin next vlog. Yes. Galing. Siguro. Isang bagsak. Ayun lang mga kapit. Sige, outro ka na. Bye-bye sa inyong lahat and pagpalain tayo lahat ni Lord. And mahal na mahal tayo ni Lord. Yun lang and God bless. See you next vlog. Bye! Bye-bye!